Hindi lahat ng pagkakamali ay may pangalawang pagkakataon. Kilalanin si Arman, isang lalaking inaksaya ang kanyang kabataan, hindi pinansin ang mga payo ng magulang, at ngayon ay nabubuhay sa matinding pagsisisi. Ang kwento niya ay paalala sa ating lahat na habang maaga pa, magbago na. Panoorin mo ito hanggang dulo. Baka ito na ang kwentong magpapaalala sa iyo kung gaano kahalaga ang tamang desisyon sa tamang panahon. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Tahimik ang umaga sa Barangay San Roque. Sa isang maliit na karinderya malapit sa terminal ng jeep, naroon si Arman, 48 taong gulang, nakaupo habang pinapanood ang tubig na kumukulo sa kanyang kaldero. Gumagawa siya ng kapeng tinda. Tahimik ang paligid, tahimik rin ang puso niya. Sa bawat lagok ng kape ng kanyang mga suki, may kasamang alaala ang bawat tunog ng kutsara sa baso, mga alaala ng kabataang hindi niya sineryoso. Si Arman ay minsang masayahing bata. Hindi siya masamang tao, pero palagi siyang tamad at walang pakialam. Habang ang mga kaibigan niya ay abala sa pag-aaral, si Arman ay laging nasa kanto, nanonood ng pelikula sa Piratang Sea, o nakikipagkwentuhan sa mga barkada. Ang paulit-ulit na bili ng kanyang ina na si Aling Liza, "Anak, mag-aral ka. Para yan sa kinabukasan mo," ay parang hangin lang na dumadaan sa kanyang tenga. Ayaw niya sa eskwela. Para kay Arman, sayang lang ang oras at uniforme. Buhay to, dapat in-enjoy. Madalas niyang sambit. Pero hindi niya alam, habang siya ay nagpapakasaya, unti-unti na niyang sinisira ang sarili niyang kinabukasan. Nang bumagsak siya sa ika-10 baitang, napaluha si Aling Liza. Ngunit si Arman, napangiti lang. "Walang problema, Mama. Sa susunod na lang." Pero ang susunod ay hindi na dumating. Di kalaunan, tumigil na siya sa pag-aaral. Galit ang ama niyang si Mang Ben, pinangaralan siya ng tiyuhin niyang si Tito Erning. Pero matigas ang ulo ni Arman. Mas pinili niyang tumambay kaysa gumawa ng pangarap. Pagdating ng edad 20, napansin niyang ang mga dating kasama sa kanto, may trabaho na, may pamilya, may direksyon. Siya, wala. Tambay pa rin. Pero hindi pa rin siya natuto. Hanggang sa binigyan siya ng ama niya ng maliit na pwesto, isang sari-sari store. "Anak, subukan mong magsimula dito," sabi ni Mang Ben, pero 2 buwan lang, isinara niya ito. "Hindi ko trip," wika niya. Isang gabi, umuwi si Arman na lasing. At nadatnan niyang punong-puno ng tao ang kanilang bahay. Namatay si Aling Liza. Hindi siya nakarating sa ospital. Nasa videokehan siya habang inaagaw na ng kamatayan ang nanay niyang laging nandoon para sa kanya. Mula noon, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin. Nag-apply siya ng trabaho. Pero sino ang tatanggap sa kanya? Wala siyang diploma. Wala siyang kasanayan. Wala siyang direksyon. Naging tagahugas siya ng pinggan, construction helper, delivery boy. Pero kahit saan siya mapunta, hindi siya nagtatagal. Hanggang sa tuluyang na maalam din si Mang Ben, iniwan siya ng ama niyang kahit kailan ay hindi siya tinablan ng galit. Wala ng pamilya, wala ng kaibigan. Pati mga kamag-anak lumayo. "Sayang ka," sabi ng ilan. At sa totoo lang, alam ni Arman, totoo yon. Ngayon, nagtitinda siya ng kape at tinapay sa terminal. Tahimik ang buhay, pero maingay ang kanyang puso. Puno ito ng pagsisisi. "Kung nakinig lang ako noon, sana ngayon may direksyon ang buhay ko. Sana proud sa akin ang mga magulang ko. Sana may pamilya ako." At ngayon, sa bawat binabating kabataang dumaraan sa harap ng kanyang pwesto, iisa lang ang panalangin ni Arman. "Huwag sana silang matulad sa akin." Ang kabataan ay dapat gamitin sa tamang paraan, hindi inaaksaya. Ang mga magulang ay nagbibigay ng payo hindi para kontrolin, kundi para gabayan tayo. Ang edukasyon ay puhunan sa mas magandang kinabukasan. Ang tamang disiplina at pagpili ng kaibigan ay malaking bagay sa paghubog ng buhay. Huwag mo nang hintayin ang pagsisisi ay dumating, piliin mong magbago habang may panahon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.